Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum brother. Meron pa tayong isa, tamthil. Hindi pa tayo tapos sa tamthil. What is tamthil? Hindi natin maaaring gawin sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tamthil. Number one, nauna, tahrif, ta'kil, and takif. Ta'arif, what is ta'arif? Yung sirain mo ang kahulugan ng kapangalan, katangian o bersikulo ng Quran mula sa pagpapalit o pagdaragdag ng words, pagpapalit ng haraka o pagdaragdag ng letra. And then, bawal din sa pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ta'atil, meaning itinatakwil mo ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at katangian bagamat nababasa sa Quran at sa Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And takif, meaning tinatanong mo kung anong mayroong mukha, kamay, paa, tenga, pananalita, mata ang Allah subhanahu wa ta'ala. This is a bid'ah and haram. O kaya naman, binibigyan mo ng paglalarawan ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, ang mga katangian ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y nasasakop ito sa kabariya. Ito'y nasasakop sa attribute of essence kabariya. Meaning, ito'y binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga mukha, kamay, paa, paningin, mata, like that, sa banal na Quran at Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At hindi natin alam ito kung hindi binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga katangian to. Ngunit may mga pangalan ito, di ba? That is a name. But this is not the reality name of Allah subhanahu wa ta'ala. The reality name of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Basir. Al-Basiru, ang lahat ng nakapamasid ng lahat ng bagay. This is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. At walang maaaring mag-angkin nito, Al-Basiru. Pero ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes sabi ko, may dalawa silang katangian. Okay? Ang unang katangian ay yung tinatawag na katangian o likas na katangian na pagbibigay impormasyon. That is a kabariya. At ibig sabihin nito, kapag sinabing kabariya in the attributes of the essence, ay matatagpuan ito sa Quran at Sunnah na ito'y mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kamay, ang kanyang paa, ang kanyang pandinig, ang kanyang paningin o mata, binabanggit niya, that is a kabariya. That is a also name, di ba? Pag nagtatanong tayo ng pangalan nito, but this is a attributes name. Kasi may maririnig tayo isa nangangaral ng akida, ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang katulad ng pangalan. But sometimes maririnig natin, pangalan ng Allah, mata at ikaw, mata may parehas. Hindi ibig sabihin niya ay pangalan talaga ng Allah. Ito ay attributes names. Meaning katangian nito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na pangalan ng Allah ay Al-Basiru. So yan hindi pwedeng gamitin ng sino mang linika ang Al-Basiru. Pero ang ay at saka ay mo, maaaring magkatulad ang kanilang mga meaning. Ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, may mata siya, ay may mata ka rin. Kung titignan natin, pangalan din ito, ba't mas mainam na sabihin natin, ito ay mga pangalang katangian lamang. Okay? So pwedeng itong makita sa bahagi ng tao, ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na yan, o mga pangalang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwedeng makita sa atin. Okay? But ang mga katangian ito o pangalang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala o tinatawag itong kabariya, ito ay hindi maaaring humiwalay sa Kanya. Hindi pwedeng sabihin natin ang ating mata ay bahagi ng ating katawan o ulo o kamay, paa, bahagi ng katawan. Hindi natin pwedeng i-apply sa Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kahit sabihin niyang may kamay, may paa, may paningin, hindi pwedeng sabihin na bahagi ng katawan. That is a wrong. Dahil kailanman ang katawan ng ang kamay ng Allah, ang paa, paningin, pandinig, hindi pwedeng humiwalay sa Kanya. Samantalang sa atin pwedeng humiwalay ang ating mga kamay, paa, mata, tainga, o pandinig, mukha, pwedeng humiwalay yan.
Kaya hindi natin pwedeng i-apply sa Allah subhanahu wa ta'ala bagamat mayroon siyang mga ganyan na katangian, likas na katangian na kung saan may mukha, may kamay. Huwag niyong sasabihin ito ay bahagi ng kanyang katawan. No, that is wrong. Palagi kasama yan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi kailanman hihiwalay sa kanya ang mga kanyang pangalang katangian tulad ng mukha, kamay at paa. Okay? So pero ay hindi mawawala ang aksyon, attributes na kung saan tinatawag na fa'aliyah. This is a doing, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala by way of action. Kapag pangalan niya, sometimes mayroong kabariya, the attributes of the essence, kabariya, mayroon yan. Sometimes, at pagkatapos ng kabariya, kahit mata siya, mayroong action. Hindi maaari walang action ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Al-Basiru, nakamamasid ng lahat ng bagay, meaning may pagmasid siya. So, mayroon siyang mata. Sabi niya sa Banal na Quran, hindi sabihin ng mata ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya, Al-Basiru. Pero dahil ito'y nakamamasid, anong gamit sa pagmasid? Nagagamit ka ng attribute of essence ng kabariya, mata. Hindi, ngayon may mata siya, hindi sabihin na wala itong aksyon. Meron. Anong aksyon niya? Nakikita niya ang lahat ng bagay. That is the action. Ngunit ang aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, remember, ginagawa niya ang gusto niyang gawin. Ginagawa niya ang gusto niyang gawin at hindi niya ginagawa ang gusto niyang gawin. Remember, ang aksyon ng Allah nasa kanyang kagustuhan kung gusto niyang gawin o hindi. Sa paanong paraan? Kapag walang dahilan, gagawin niya. Kapag may dahilan, hindi niya gagawin. Nakuha niyo? Kapag may dahilan, hindi niya gagawin. Kapag walang dahilan, generally mangyayari ang aksyon. Like for example, Al-Basiru. What is Al-Basiru? Siya ang nakamamasid. Mayroon ba dito tayong kabariya? Meron. Mata. Yan ang pangmasid. May action ba to? Meron. Lahat nakikita. So, walang dahilan, lahat nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. No cause, no reason. Pero kapag may dahilan, hindi ka titignan ng Allah. What's the example? For example, sa araw ng paghuhukom, hindi titignan ng Allah ang mga taong halimbawang namuno, na sinungaling, hindi makatarungan sa kanyang umma, hindi niya titignan, hindi niya padidilisayin, hindi niya kakausapin. Mayroong cause, may dahilan kung bakit hindi niya titignan, mayroon dahil hindi siya naging makatarungan. So, meaning kapag may dahilan, hindi gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang action niya. But kung walang dahilan, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong walang cause? Lahat nakikita niya. Anong may cause? Hindi kanya titignan. Meaning general ang isa, particular or specific ang isa. As-sami'u, no reason, walang dahilan, lahat naririnig niya. Lahat. Pag may dahilan, hindi kanya didinggin. What is the example? Halimbawa, nananalangin ng kuffar. Sa iba, didinggin ba siya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Diba? Pero kung Muslim ang nananalangin sa kanya, didinggin ba niya? Didinggin niya. That is a specific. But generally, naririnig niya ang lahat. Pero mayroon siyang gamit na specific na hindi niya gagawin sa iyo ang kanyang action na pagdinig sa iyong hinihiling. Dahil ibang tinatawagan mo, hindi naman siya. That's why hindi kanya didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, siya ang makapangyarihan. Nagagawa niya ang lahat ng bagay. No reason, no cause. Pero pag may cause, gagawin ba niya? Hindi. Halimbawa, gumawa siya ng katulad niya. Makakagawa ba ang Allah subhanahu wa ta'ala katulad niya? Hindi. Kaya niya lahat gawin, pero dahil may dahilan, ang pangako niya, nag-iisa lang siya, hindi siya gagawa ng pangalawa sa kanya. So kaya niya gawin, pero hindi niya gagawin. That is the cause. May dahilan. Kaya hindi niya magagawa kapag mayroong dahilan. Bagamat kaya niya lahat gawin kapag walang dahilan. Pero pag may dahilan, hindi niya gagawin. Sabihin natin, last prophet na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then sasabihin natin, gumawa pa ang Allah subhanahu wa ta'ala, last prophet o uling sugo. Kaya niya gumawa pero magagawa niya pa ba? Hindi, dahil may dahilan. Anong dahilan?
Pinangako niya na siya na lamang ang huling propeta at sugo. That is the action of Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin niya ang gusto niya kapag walang dahilan. Kapag may dahilan, hindi niya gagawin ang gusto niyang gawin dapat. Okay? Alhamdulillah. Now, tumako tayo sa panghuli na hindi natin maaring gawin sa pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, tamthil. Tamthil yung ginagaya mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga linikha. Okay? Like Isa alayhi salam, sinamba ng Ahlul Kitab o Kristiyano, katulad lang ng mga linikha si Jesus o Isa alayhi salam. Ganun. May mga Muslim na ginagawa nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, nag-claim silang Muslim, na katulad lang namang ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah mismo, katulad niya ang kanyang mga linikha. So meron nag-claim na mga ganyan. So huwag natin silang gayahin. Mamaya dadakuhan ko kung sino sila ang gumagaya ng mga yan. Ang ginagaya nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga linikha. Bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tayo Ahlus Sunnah wal Jamaah, pinangawakan ng Quran at Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sumusunod tayo sa mga sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil sumusunod lang sa Quran at Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So anumang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo ito, kahit ano, kahit saan, even in Jupiter, in Mars, sa bituin, sa araw, sa buwan, lahat, etc. Sa kalawakan, sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, etc. Walang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi natin itutulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Meaning, yung talagang pangalan. Lahat ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala makikita niyo sa Quran palaging may al. Palaging may al. Al-Basiru, As-Samiu, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, palaging may al. Yan ay tunay na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron man nabanggit na pangalan, maaaring binanggit ng mga ating mga mangangaral yung sa attributes lamang. Katangi ang pangalan, meaning yung mukha, mata, that is also name. Kung katulad man ng tao yan, hindi ibig sabihin niya ng tunay na pangalan ng subhanahu wa ta'ala. That is attributes name lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magkatulad ng mga pangalan sa Quran ay, ikaw may ay, hindi ibig sabihin niyo ng pangalan ng Allah. That is attribute names lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning katangian lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mayroon na ang mata, mukha, okay, that is only attributes. Hindi yan ang tunay na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So may nagkiklaim na ang pag-akyat, pagbaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad din ng mga tao. Either sabihin nila, halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bumababa siya kung paano bumababa si Superman. At ginagaya nila sa tao. Yung mga pelikulang napanood nila, ginawang fantasy na yun, ang pagbaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. At umaakyat siya, katulad naman ng pag-akyat din ni Superman, lumilipad kung paano siya lumilipad. So meaning nabigyan nila ng description ang pagbaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito uubra. Bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi natin pwedeng ihambing ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang kanyang mga aksyon ay hindi pwedeng ihambing ito sa kanyang mga nilikha. So bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pinagtitibay natin na ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, action, mga pangalan na tanging sa kanya lamang, na hindi pwedeng taglayin ng kanyang lilikha, pinagtitibay natin ito na wala itong katulad kahit na ano pang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala in simple way, walang pinagmulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is our belief. Walang pinagmula ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya lahat, nagmula ang lahat ng lilikha. Diyan pa lang magkaiba na tayo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang pinagmula. Samantalang tayo, nagmula tayo sa kanya. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya mamamatay at tayo ay namamatay. So meaning kung may buhay ka, may buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala because He is al-Hayy, hindi siya namamatay. Hindi mo siya katulad dahil mamamatay ka. Okay? Alhamdulillah. So, ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tayong knowledge. Mayroon siyang knowledge. Correct? Siya ang pinakamaalam. Alimun. Okay? Kung mag-aaral kayo ng grammar, alam niyo ba yung pattern ng pailon na ito? Pailon, 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 pailon. Pinaka, pinaka, pinaka. Pag sinabing alimun, pinakamaalam. Azizun, al-azizun, pinakamakapangyarihan. Ar-rahimun, pinakamahabagin. Makikita niyo yan. Ang mga ganyang pangalan na pailon, pailon, meaning pinaka, pinaka, pinaka. Walang limit, walang katapusan, walang hangganan ang mga pangalan yan. So meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala is al-alimu.
Siya ang pinaka, because of al and the pattern fa'ilun, ang pinakamaalam. Meron din tayong knowledge, pero galing lang ito sa Kanya at binigay niya lang tayo, وَمَا أُوتِيتُ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُ إِلْمًا إِلَّا قَلِيلًا. Binigyan ko lang kayo ng kaalaman, katiting lang. So katiting lang ang knowledge natin, samantalang siya, ang knowledge niya, saklaw lahat ng kanyang lilikha. Pati ang salita ng ating puso, alam niya kung ano ang sinasabi ng puso mo, kung totoo kang Muslim, nagpapanggap kang Muslim, alam niya yun. Because we know, in the Iman, there's a saying by the tongue, action and saying by the heart. Action at saying ng heart, alam niya. Alam niya ang magaganap sa araw ng paghukom. Sino ang matatalo, sino ang hindi matatalo. Alam niya titira sa paraiso, hindi titira sa paraiso. Alam niya lahat ang buhay na nawala dito sa libingan nila. Alam niya ang nangyayari sa kanila kung pinaparusaan man o sila binibigyan ng magandang buhay. Alam niya lahat. Pero tayo, katiting lang ang ating kaalaman. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gagawin kong tinta ang dagat at lahat ng puno gawin kong panulat, mauubos ang dagat, hindi mauubos ang aking kaalaman. Gagawa pa ako ng isang dagat ulit, gagawin ko ulit ng tinta at gagawin kong panulat ulit ang mga puno, hindi mauubos ang aking salita. Ganon ang kapangyarihan at kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggan, walang katapusan. Alam naman natin, kapag pangalan ng subhanahu wa ta'ala, limitless, wala itong hangganan. Allahu Akbar. So kung mayroong mukha ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin sabihin kamukha ng mukha natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. May katangian tayong mukha, o tinatawag natin sometimes, ano itong pangalan nito? Mukha. Kung sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala may mukha rin siya, this is only attributes name, hindi ang real name. Katulad ba natin ang kanyang mukha? No. Hindi natin sasabihin tulad ng paniniwala ng iba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mukha, katulad ng mukha ng kanyang mga nilikha. Katulad ng kanyang mga nilikha. So hindi ito obra because the ayah, sabi niya, laysa kamithlihi shay. At sa kanya ay walang maitutulad o wala siya katulad. Kung sinasabi mo ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng kanyang mga nilikha, meaning, pinamamalian mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay walang katulad. That's why nonsense na sabihin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay mayroong kamukha. Hindi, malayo dahil sabi niya, bakit niya pa sasabihin? At sa akin ay wala kayo may tutulad, walang yakulaw, kupuan akad, or ako ay walang katulad. Meaning sa kanyang mga lilikha. That's why, bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, panindigan natin na walang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga taglay na magagandang pangalan, na hindi tayong taglayin ng kanyang mga lilikha at mga aksyon o katangian na sa kanya lamang. Huwag natin bibigyan katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil malinaw ang sinuman na sinasadya niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad lang ng kanyang mga lilikha ay hindi siya Muslim. Tandaan yan. Kahit na anong bagay pa ang iparehas mo, bigyan mo similarity, mata, pandinig, pananalita, kamay paa, mukha. Kapag ipinalas mo isa man dito sa lilikha at intentional mo itong ginawa, ikaw ay hindi Muslim, ikaw ay lalabas na sa pananampalatayang Islam. Ganito kadelikado ang akida. Kapag hindi mo alam ito, hindi mo kilala ang subhanahu wa ta'ala, tatanungin ka niya sa araw ng paghukom kung sino sinamba mo. Sabihin mo, ikaw, ya Allah, sino ako? Ayaw ko, hindi ko alam, yala kung sino ka. Subhanallah. Sasabihin sa'yo ng Allah, sinamba mo kung hindi mo ako kilala. Ganun na lang ang pagsamba mo sa akin. So hindi mo na ako kilala. Meaning, sinamba mo ako, hindi mo ako kilala. Tinanggap mo ako, hindi mo ako kilala. That is not makatwiran. Hindi makatwiran yan sagot. Kailangan alam mo at kilala mo siya kung sino ang sinamba mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. According to the teacher of Imam Bukhari rahimullah na si Nu'aym bin Hamad al-Qusay rahimullah, sinabi niya, ang sino mang sinadya niyang ginawa niya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay itinulad niya. Sa anumang tinulad mong lilikha? Either na ito man ay elepante, either isda, either tao, either jin, kahit na anong lilikha. Sinadya mong itinulad ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ikaw ay nakagawa ng major kufur, nakagawa ka ng dalawang bagay kung bakit ka lumabas. Unang-una, pinasinungalingan mo ang mensahe ng Quran na walang katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinasinungalingan mo ang Allah, that is an insult to Allah, insulto mo siya. At pangalawa, sinuway mo ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang katulad. Kung ito ay pananadyaan niya, ikaw ay hindi na Muslim. Wala kang pinagkaiba, aliya,
sa mga hindi Muslim, like for example, Ahlul Kitab. Iniresemble nila o itinulad nila si Jesus o Isa alayhis salam sa mga lilikha. Sinamba nila si Isa alayhis salam katulad ng lilikha. At alam natin, masyadong mahina si Isa alayhis salam. Hindi siya makapangyarihan, nagdadasal siya, pinatay daw siya kuno ng kanyang mga tao, hinamak siya, pinagbabato siya, subhanallah. Gagawin mo lang ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganong kahina ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why hindi makatarungang salita na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maging katulad lang ng kanyang lilikha. Unang-una, alam natin sa isang makatwirang pangangatwiran, ang mga lilikha ay mahihina. Correct? Mahina tayo. At tayo ay hindi perfecto. Correct? Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa natin na si katulad natin, mahina din siya. Hindi niya maibibigay ang ating mga pangangailangan. Kapag tayo tumatawag dahil mahina siya, hindi niya magagawang ibigay yan. Mahina siya. At hindi siya perfecto. Tiyak na magkakamali siya. Puro mali at maraming mali ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung katulad lang natin siya, mahina at hindi perfecto. Subhanallah, hindi ito makatwiran. That's why bilang makatwirang pangangatwiran, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad dahil siya ay perfecto, tayo ay hindi perfecto. At alalahanin natin, siya ay mabubuhay magpakailanman at hindi mamamatay, samantalang tayo ay mabubuhay lang ng pasamantala at mamamatay. Pangalawa, ang kaibahan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin na hindi tayo pwedeng magkatulad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang mga pangalan na hindi kayang taglayin ng kanyang mga lilikha. Ang pinakamakapangyarihan, Al-Aziz, sino ang pinakamakapangyarihan sa lilikha niya? Meron ba? Wala. Wala mang pinakamakapangyarihan, siya lamang ang kataas-taasan, ang mahabagin, ang mapagpala, ang mapagpatawad. Sino may kaya niyan? Halimbawa, sabihin ng tao, ako ang Panginoon, like Firaun. Sinabi niya, wala akong alam ng ibang Panginoon maliban sa akin. Meron pa kayo pala kayong ibang Panginoon maliban sa akin? Sabi ni Firaun. So ano ang ibig sabihin ng Panginoon? The owner. Ano ang owner ni Firaun? Yung kanyang palasyo? Yung kanyang mga tao? Lilikharin niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala pati siya. Siya ay pag-aari din ng subhanahu wa ta'ala. Alam natin kapag Panginoon, ikaw ang naglikha. Anong lilikha ni Firaun? That's why hindi maaring taglayin ng tao ang Ar-Rabbu. Ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin magiging katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala kung ang kanyang mga pangalan magaganda, pati ang mga aksyon nito, either this is a essence, either this is a doing, ay hindi natin katulad. Paano natin magiging katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala may pandinig ka, ikaw ay limitado ka, hindi mo naririnig lahat ng bagay. Ni nga ang sa labas hindi natin marinig. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang hindi naririnig. Kahit nasa pinakamalalim na dagat, sa kadilim-diliman, mayroon lang isa doon na isdang gumalaw. Ang kanyang galaw ay dinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ano, kahit sabay-sabay pa tayong magsalita sa loob na ito, dagdagan mo ba ng 1 milyong na tao? O buong tao na, buong mundo. Lahat ng sinabi natin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naririnig niya at alam niya lahat ang sinabi natin. That's why ang Muslim kapag nagsasala, nakikita nyo, sabay-sabay tayong mag-aamin. Dinggin niya ang ating panalangin. Amin. Tinutugon yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dati sa Sunnah, tinutugon ang ating panalangin. Pero ang dami natin. Like for example, kung may sa Manila, mayroon sa Pampanga, mayroon sa Tacloban, nagsasala din sa amin, sabay-sabay. Lahat yung narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala at tutugunin niya ang iyong panalangin. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. So paano natin naging katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ngayong naririnig niya ang lahat. Nakita niyo yung Quran? Nung nakikinig ang mga jin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, inireveal niya ang suratul jin, binagsakan niya ng suratul jin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi pa nila, ang Quran narinig namin, ang kahangahangang Quran. Sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga jin, anong ginawa ng mga jin, hanggang sa matapos ang suratul jin, ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong sinasabi nila, kung anong ginagawa nila, kung anong reliyon nila, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din example ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung nagseselo si Aisha, at saka si Hafsa radiyallahu anhuma, dahil saselo sila kay Zainab, pumunta doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumain siya. Nagsabwatan sila, nasabi nila pag uwi niya, sabi natin babaho siya. Pero hindi siya babaho, selos yun. Nang dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila, kung si kanina siya pupunta kay Hafsa, isa sasabihin nila, ano yan, nabaho mo, ano kinain mo? So ganun sila. Sabi niya, mabaho ba ako? Ay, yung Prophet sallallahu alaihi wasallam yan, mabaho siya. Sabi niya, ano ba kinain mo? Ay, pumunta ako kay Zainab, kumain ako doon ng ganito.
Sabi niya, babaho, sabi ng isa. Sabi niya, hindi nakakain ng ganyan. Narinig siya na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Bakit mo pinagbabawal ang aking pinahihintulot? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagsabihan niya rin ang dalawa. Pinagsabihan niya rin si Aisha at saka si Hafsa kung hindi sila magsisisi. Dapat nagsisi ang dalawa. Dinigsakan sila ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Ikhlas. Sino ba sinasamba mo? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga Quraysh, binagsak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Ikhlas. So meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung may pandinig tayo, may pandinig siya, hindi natin katulad. That's why paano natin itutulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga lilikha. So, ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala. In chapter 2, verse 255, as far as I know, ang kanyang kursi ay abot ng mga kalangitan at kalupaan. Kursi means yung patungan ng kanyang paa. Okay? That's why may paa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Even in the day of resurrection, ilalantad niya ang kanyang lulod at magpapatira pa ang mga tao, pero mayroong hindi makakapagtira pa parang kahoy. That's why may paa. Yung kursi na yun, apakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung apakan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinlaki ng buong mga kalangitan at kalupaan. Apakan niya lang yun. So meaning kung yun ay apakan niya lamang, napakalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin magiging katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ganun din ang mundong ito. Ibig sa Quran, nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 39:67, pagugulungin niya ang langit na ito sa kanyang kamay. Sa kanang kamay pa, binanggit ng kanang kamay. At ito ay dudurugin niya o sa dakot lamang sa kanya ang lupang ito. Napakaliit ng kanyang mga lilikha. Ang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung itatapon mo sa disyerto, ay parang ring lamang. Isang singsing na itinapon mo, ganun lang kalaki sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lilikha. Ikumpara mo ngayon sa Ayatul Kursi, yung kursi niya, apakan pa lang. Sinlaki na ng mga kalangitan at kalupaan. So, gaano kalaki ang Allah subhanahu wa ta'ala? Meaning, hindi natin kamukha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may kamay siya, huwag mo sabihin yung kamay niya, ganyan lang kalaki. Hindi. Tiyak na sinabi ng subhanahu wa ta'ala, kung may kamay ako, this is a attribute essence of kabariya na matatagpuan natin sa bahagi ng ating katawan. Don't say na bahaging katawan ng Allah. Don't say. Never. Sa atin, matatagpuan natin sa ating bahagi ng katawan. If you say bahagi, pwede maputol. Correct? In jihad, di ba? Mga sabab, may mga leg, may kamay. Bahagi lang yan kasi pwedeng matanggal. Pero ang kay Allah subhanahu wa ta'ala, may kamay, hindi mo matatanggal yan. Nakadikit talaga sa kanya yan. Attached talaga. Hindi mo kailanman pwedeng tanggalin. Mukha, pandinig, paningin, kamay, paa. Never sila. Kaya hindi mo pwedeng sabihin bahagi ng katawan ng Allah. Don't say that. Hindi natin katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung natatanggal lang sa'yo, never matatanggal lang sa kanya. Okay? That's it. So Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng kanyang mga nilikha. Ganon din, ang kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian, mga kapatid ko sa pananampalataya, tulad natin, mayroon tayong paningin. Ang paningin natin minsan strong, minsan weak, mahina, malabo, minsan man malakas, malinaw, pero mayroon pa rin hangganan. So ito ay isa sa attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. From Al-Basiru. Al-Basiru, nakamamasid ng lahat ng bagay. Anong ginagamit niyang pangmasid? Mata. Anong aksyon niya? Nakikita niya lahat ng bagay. Ang mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang defect. Nakikita niya lahat ng kanyang nilikha. Kahit na anong itago mo, anong usalin mo nakalihim, nakalantad. Kahit bumaong ka sa lupa, o lahat ng nakahimlay na mga gumagapang sa lupa, lahat ng lumilipad, lahat, ngayon alam niya, nakikita niya kahit sa madilim kung saan itong mga ibon na to nakahimlay sa puno ngayon, alam niya at bilang niya ang lahat ng yan, pati na ang dahon malalaglag sa buong magapon sa isang araw, sa buong katapusan ng mundo, alam niya kung ilang dahon malalaglag, alam niya lahat yan. So meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung mayroon siyang paningin, nakikita niyang lahat. Paano natin naging kamukhang kanyang paningin? Even na in figure. Let's just sabihin natin in attributes name. Don't say that this is the reality of name. No, Al-Basir is the real name. This is only attributes ng Al-Basir. Katangian na o essence, attribute na kabariya. Katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mata siya. That is name, mata. Dahil pag nagtatanong kasi tayo, for the sake na maunawa natin, sabi natin sa bata, anong pangalan nito? Mata. Okay, for the sake of like that, for understanding, kung may mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mata ka. In attributes name, by way of kabariya, magkatulad. But hindi ito ang tuloy na pangalan. Remember, walang katulad ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. This is only attributes ng Al-Basiru. Magkatulad tayo may mata.
pero hindi magkatulad ang figure ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang figura ng iyong mata at ang mga limitado nating mata ay hindi katulad ng walang limitado na mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning nakikita niya lahat ng linika kahit saan. Samantalang ikaw, limitado lang ang iyong paningin. Hindi mo nakikita ang lahat. Okay? Nagkaroon lang tayo ng same attributes din from kabariya, bahagi ng ating katawan at siya meron din ng Allah subhanahu wa ta'ala. But in reality, in action, never tayong magkatulad. Kaya anumang ginagawa natin, like for example this, kitang-kita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at naririnig ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Let's take a look. Ang mga elepante may kamay. Tama? May kamay o sabihin natin paa para hindi kayo malito kasi sinasabi sa harap kamay yan, sa dulo paa yan eh. Sabihin natin paa. Malaki, mabigat, malapad, mahaba. Ikumpara mo sa paa ng lamok. Ano? Ang layo, langaw, gagamba, sa manok, sa bibi, sibra. Bigyan mo ito ng mga pag-iisip o pagmuni-muni. Iba-iba sila, di ba? Hindi sila pare-pareho. Kung ito ay nagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayong sample dito na iba-iba sila, lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya magiging katulad ang mga ito. Kaya niya, dahil nakita na natin iba-iba ang kanilang mga paa. Okay? So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, may paa din ako. But like sa kamidlihisyan, wala akong katulad. Okay? Magkatulad lang tayo in attributes ning. Or sabihin natin kabariya na matatagpuan natin sa ating mga bahagi ng katawan. Pero sa action, never tayong magkatulad. Okay? Alhamdulillah. So, makikita natin, may pandinig ang Allah subhanahu wa ta'ala. May pandinig tayo. Ngunit limitado tayo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi limitado ang kanyang pandinig. Alhamdulillah. So also, ang pagkalika natin ay fitra. Do you know what's fitra? Walang pagbabago. Nilikha ang tao dapat walang pagbabago. Meaning, nilikha tayo na bumigit tayo lahat la ilaha illallah. Subukan mo ang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang magtuturong Diyos. Wala. Subukan mong ilagay mo sa isang isla na walang taong masusumpungan. Dahil lilikha ito ng fitra na sasamba siya sa Allah, hahanapin niya. Hahanapin niya ang Diyos. Hahanapin niya kung sino ang naglikha sa kanya. Automatic yan dahil lilikha siyang sasamba sa nag-iisang tunay na Diyos. So dito, ang pagpapahiwatig natin dito, kung siya ay naghahanap ng tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya maghahanap ng Diyos. Correct? Siya ang Panginoon. Automatic, hindi siya ganun. Hindi siya nilikha ng fitra. Siya ang naglikha ng fitra para hanapin mo siya. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, never siya maghahanap na sasampahin niya. That's why, sa mga simpleng makatarungang pangangatwiran, malabong maging katulad natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng kanilang mga paniniwala ng ibang sekta sa ating pananampalataya. Mamaya makikilala niyo sila. Ang isa pang pangangatwiran nila, sabi nila, okay, kung walang katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit niya sinabi ito? Autentibo ito. Hindi mo pwedeng itapon, hindi mo pwedeng tanggihan. Because this is Bukhari and Muslim. Rahimahumullah. Alam natin pagkatapos ng Quran, walang autentibong aklat maliban ng Bukhari at Muslim. Tama ang kanilang katwiran. Hindi mo pwedeng tanggihan ito. Anong sinabi dito? Ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala nung likha niya si Adam. Inna Allaha khalaqa Adama suratihi. At diniinan pa na Propeta sallallahu alaihi wasallam katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala linikha niya si Adam ayon sa kanyang wangis. Anila. So linikha daw niya si Adam ayon sa kanyang wangis. Anila, malinaw na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kamukha lang ng tao. Because si Adam ay tao, linikha siya ng Allah ayon sa kanyang wangis. Dahil sabi nila, isang malinaw na ebidensyang magkatulad ng tao at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung titignan natin ang Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Wala kayong may tutulad sa kanya. Nagkaroon ngayon ng kontrahan. Sino ang tatama? Alam natin, autentibo ang Muslim at Bukhari at ang Quran, of course. Pero kailangan nating maipagkasundo. Dahil walang pwedeng i-abrogate, walang pwedeng itapon sa dalawa. Kailangan ng pagkakasundo. Ang mahirap kasi dito ay hindi nila naipagkasundo. Nanatili sila sa kanya ang tao ayon sa kanyang wangis.
Number one, marami itong paliwanag. Number one, ang Allah subhanahu wa ta'ala, linikha niya si Adam alayhis salam sa pamamagitan ng what? Putik. Mula sa alabok. Ilakyat ito sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinaghalo niya ang tubig at lupa. And then piniguran niya si Adam. And then sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, lilikha niya si Adam ayon sa kanyang wangis. Ang ibig bang sabihin, ang wangis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibinigay niya kay Adam? No. Ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lilikha ng Allah si Adam ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanya. Meaning kung anong ang gusto ng Allah, iyon ang ibibigay niya kay Adam alayhis salam. Like for example, gusto rin Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad alayhis salam. Iyon ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung itsura ni Muhammad alayhis salam. Then sasabihin niya, at linikha niya si Adam ayon sa kanyang wangis nino, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Number two, maaari din sabihin na for the sake of argument. Okay? Sabihin natin, linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam ayon sa kanyang wangis. Ano ba mayroon attribute sa Allah subhanahu wa ta'ala in kabariya na matatagpuan sa ating bahagi? Mayroon tayong mata. So lilikha niya si Adam, binigyan niya rin mata. Lilikha niya ayon sa kanyang wangis. Mayroon tayong pandinig, binigyan niya tayong pandinig. Mayroon din ng Allah. Mayroon siyang mukha, binigyan niya rin si Adam ng mukha. Mayroon siyang pananalita, binigyan din tayong pananalita. Magkamukha. Okay, mga katangian, magkamukha. May paa, may kamay. For the sake of argument, sige sabihin natin, lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam ayon sa kanyang wangis. Ngunit, ano ang sabi ng subhanahu wa ta'ala? Huwag mong isipin kamukha mo, katulad mo ako. Binigyan kita ng kamay, pero huwag mong sabihin katulad mo ang kamay ko. Ang kamay ko malaki. Kaya kong sakmalin ang lahat ng aking nilikha at palaging nakaladlad. Kaya kong magbigay kahit sa kanino pang nilikha ko. Ang kamay mo, limitado, maliit. Hindi mo kaya sakmalin ng malaki. So meaning, hindi magkatulad. Binigyan kang paningin, ang paningin mo may limitado, ako walang limitado. Yun lang kadali, para walang contradiction ang Quran at aya, ang Quran, aya o ang hadith, na lilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis at siya'y walang katulad. Binigyan niya ito ng wangis, like for example, kamay, paa, ayon sa kanyang wangis, ngunit hindi sila magkatulad. That's why hindi mo pwedeng itulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga linikha. Anong sabi? Kapag itinulad mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sinasadya sa kanyang mga linikha, ikaw ay hindi na Muslim. Nakuha niyo sinabi ko kanina? Bigyan ko pa kayo ng isang sample. This is larawan. Ito ang nasa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. This is the larawan. Now, if you kumuha ang camera, pinicturean mo, anong lalabas doon sa pinicture mo? Kamukhang-kamukha niya. Iyon ang linikha mo. Kinuha mo lang dito. So, meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito ang plano niyang larawan na ibibigay kay Muhammad, kay Adam alayhis salam, so, ibibigay niya lang kay Adam. So, linikha niya ayon sa kanyang wangis nito, hindi sa wangis ng Allah subhanahu wa ta'ala. And number two, kung lilikha niya man ayon sa kanyang wangis sa mga katangian, pero huwag nating isipin na magkatulad ang mga ito. Okay? Alhamdulillah. So, ganun lang kadali na sagutin ang kanilang hadith na ginawa. Dahil kung hindi ganun ang sagot, sila mismo ay hindi nila may pagkakasundo ang aya ng Quran at yung hadith na yaon. Dahil wala kang pwedeng itapon, hindi mo may pagkakasundo yan. Paano mo ito ipangangatwiran? Okay? Alhamdulillah. That is a tamthil. Okay, now mayroon tayong apat na hindi pwedeng gawin sa pangalan ng Allah attributes. Number one, tahrif. What is tahrif? Distorting. Sinisira mo ang pangalan ng Allah by way of changing letter or haraka, adding letter, adding words. Number two, ta'til. Itinatakwil mo, hindi ka naniniwala na may pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian. Number 3, takyip. Meaning, nagtatanong ka kung anong mayroong mukha, kamay, paa, tinatanong mo o kaya bibigyan mo ng description. And number 4, tamthil. Tandisan mong itutulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga linikha. Ang sino mang sinadya niya ito, lalabas siya sa Islam. And then Ibn Taymiyyah rahimahullah said, dito ay mula sa aya, laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Alhamdulillah. Now, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inuna niya, okay, ako ay walang katulad. After that, mayroon ako ngayong pandinig, mayroon din akong paningin. Inuna niya muna yung walang
katulad. Linilaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala akong katulad. Now, sasabihin ng Allah, may pandinig ako, may pandinig ka. May paningin ako, may paningin ka. Pero ano sabi niya? Wala akong katulad. Huwag mong itutulad yung sa'yo. Okay? So dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad. So this is the foundation and principle regarding sa ating akida, kapatid, na hindi natin pwede talagang itulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na sa kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad. Then after that, walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay wala kayong maitutulad. Diba? So malinaw na wala katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number one reason, gaya ng sabi ko, masyado namang napakahina ng Allah subhanahu wa ta'ala kung itutulad mo lang sa kanyang dinika. Hindi perfecto, namamatay, meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala lilitaw din ng hindi perfecto. Perfecto, ginawa mong hindi perfecto. Gagawin mo pang mamatay ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil katulad lang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sino ang naniniwala ngayon na siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, may katulad sa kanyang dinika? Katulad niya. Number one, the Mumattila. This is a sect in Islam. Mumattila. They believe na ang Allah subhanahu wa ta'ala katulad lang ng kanyang dinika. Number two, the Mushabbiha. Katulad lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dinika. Number 3, the Mujassima. Naniniwala sa tatlong ito na sekta sa Islam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad lamang ng kanyang mga linikha. Ano ang katwiran nila? Ang katwiran nila kung bakit sinabi nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kamukha lang ng tao, dahil ang revelasyon na hindi natin naiintindihan ay walang silbi at walang pakinabang. Meaning, magbibigay lang ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala yung naiintindihan lang natin, yung saklaw lang ng ating isip at damdamin. Aanin mo ang revelasyong hindi mo pakikinabangan, na hindi mo naiintindihan. Kaya sabi nila, kung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala may kamay siya, yung naiintindihan mo lang, kamukha lang ng yung kamay. Dahil sasabihin natin, hindi katulad ng kamay natin, walang sensya. Bakit niya pwede rin? Hindi naman para naiintindihan yan. Tulad ng batas, bibigyan tayong batas na hindi mo naiintindihan. Paano mo isasabuhay na hindi mo naiintindihan? Yan ang katwiran ng tatlong sektang ito. Kaya sabi nila, kapag nabasa natin sa Quran, may mukha ang Allah, kamukha lang natin ang kanyang mukha. Dahil kung ibang mukha ito, bakit niya pa i-reveal? Hindi mo rin pala maiintindihan ito. That's why, anila, ang Quran dumarating lang sa atin yung naiintindihan lang natin. Kaya kapag sinabi niya may paa, may paningin, may pananalita, kamukhang-kamukha lang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang salitang ito ay walang saysay. Bakit? Laysa kamithlihi shay. Ganun kaagad kabilis ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itutulad mo, sabi niya, wala akong katulad. Bakit niya pa sinabi yun kung meron din pala siyang katulad? That's why baseless ang mga katwiran ng mga taong ito, at dahil sa sinadya nila ang pangangatwirang ito, lumabas na sila sa pananampalatayang Islam. Now, they are not Muslim. Kaya kung nagsasala kayo sa mga mumatsila, magsasala kayo sa mga musyabbiha, at saka sa mga mujassima, hindi tanggap ang inyong sala dahil ang inyong imam ay hindi Muslim. Kaya kailangan mahalaga na alam natin ang bawat sekta na ating pinakikisamaan sa ating mga ibadah. Okay? Alhamdulillah. So, hindi maaaring maging katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga linika. Especially, in chapter 1965, mayroon ba kayong maitutulad sa akin? Sabi ng Allah. Hamon yun chapter 1965. Mayroon ba kayong maitutulad sa akin? Wala. Wala tayong maitutulad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, even na imagine. Hindi mo kayang imaginein ang kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Wala rin katulad Anong i-imagine mo? Wala ka naman nakitang kamay na? Kung mayroon ka na-imagine na kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, mali ka. Bakit? Kaya na-imagine mo yun, meron sa mundo. Kaya meron na-imagine mo yung kamay na yun, meron sa mundo. Like for example, sabihin natin, ang kamay o paa ng Allah, like the pusit. Like the octopus. Kaya mo lang na-imagine yan dahil mayroon sa dunya o sa ating kalupahan. So meaning kapag mayroon ka na-imagine na kamukha ng kamay, paa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na-imagine mo yan dahil sa dunya, hindi yun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala akong kamukha.
Kaya bilang isang Muslim, hindi na natin itatanong kung anong kamay mayroon ng Allah. That is a bid'ah. That is a haram. Bakit? Sapagkat kahit sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang kamay, mukha, hindi naman natin maiintindihan dahil wala siyang katulad. Kahit sabihin natin, o sabihin ng subhanahu wa ta'ala, Muhammad, sabihin mo sa kanila, ito'y mukha ko. Baka sabihin mo ngayon, anong klaseng mukha to? Parang wala sa mundo to. O hindi mo rin naiintindihan. That's why nonsense na sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganitong itsura niya, hindi na kailangan. Karapatan lang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi natin karapatan at hindi ito sakop ng ating pananampalataya. Kaya hindi na kailangang i-reveal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga lang sinabi niya, pag mayroon akong kamay, mayroon akong kamay. That's it. Hindi nyo kailangan tanong kung anong mayroong larawan, uri na kamay ang Allah subhanahu wa ta'ala. The Mu'tazila, another sect in Islam, Mu'tazila, naniniwala sila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong pangalan. Ngunit inire-reject nila ang attributes. Meaning, pangalan lang. Walang action. Wala. Kung wala na makabariya. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kamamasid ako ng lahat ng bagay, that's it. Tapos, hindi na sila naniniwala na kung ano pang paliliwanag mo bibigyan description. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, binibigyan niyang description kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang al-basiru, meaning mayroon siyang mata. Even ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya sa Quran, darating tayo dyan, mayroon siyang mata, mayroon siyang paa, mayroon siyang kamay, darating tayo dyan sa mga tributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung mata? Saan nanggaling yun? Sa al-basiru. That's why mayroon siyang attributes of the essence na kabariya na matatagpuan sa ating mga parts of the body. So meaning, kung walang attributes, wala sanang matang nabanggit sa Quran. That's why hindi pwede ang kanilang katwiran. At saan mo makukuha ang aksyon ng paningin na lahat nakikita kung walang attributes? Anong pagkaintindi mo sa al-basiru? Kaya lang naman nasabi mong al-basiru ito, nakikita niya ang lahat, mayroon siyang mata, at nakikita niya ang lahat ng bagay, that is the action. That's why mabubuo ngayon ang pagkaunaw at pagkaintindi mo kung ano ang ibig sabihin ng al-basiru. But if there is no attributes, paano mo ipaliliwanag o maiintindihan ang al-basiru? That's why hindi uubra ang kanilang mga katwiran. Mayroon din naniniwala na nire-reject nila ang mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tagdisang maling-mali. Dahil kung ang mga pangalan at attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itatakwil mo, sino sinasamba mo? Wala. Even nga tao may pangalan, may katangian, ngunit mahina. Paano nga Allah subhanahu wa ta'ala, walang pangalan, walang katangian? Sino ang sasambahin mo ngayon? Halimbawa, wala siyang pangalan, Allah lamang. Saan mo matatagpuan ngayon yung hingi ka ng tawba? Hingi ka ng tawad, walang ganung pangalan. Ibig sabihin, magpakasama ka na lang. Total, wala naman siyang pangalang tawad. Paano kung hingi ng tawad? Wala naman pangalang pagpapatawad. Paano hingi ng tawad? So reject. Hindi ka hingi ng tawad dahil walang pangalan ganung Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ka rin magduduwa kundi siya Ar-Razzaq. Bakit ka hingi sa kanya? Wala naman siya pangalang Ar-Razzaq. Basta samba ka lang ng samba. Sasambahin ko lang ang ngalan na hindi ko siya kilala o hindi ko siya naintindihan kung sino siya. Ganun ang gagawin mong pagsamba. Lalong hindi makatarungan na itakwil natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga katangian. So hindi natin pwedeng gawin yan. Okay? So alhamdulillah. So, kung mayroon man, sabi lang, walang pangalan, walang katangian, ayaw nila. No. Hindi pwede yun. Kung mayroon mang mga pangalan na nababanggit na ang katangiang ito ay kahalintulad natin, wag nating itutulad ang mga ito. Sometimes kasi mayroong matang Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit niya sa Quran, I. Meron din tayong I. That is name. But this name is not the real name of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a attributes only. Attributes na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaintindihan tayo. Ito'y katangian na bahagi ng ating katawan, ba't sa kanya huwag niyo sasabihin bahagi ng katawan? Talagang sa kanya yon. Hindi mawawala, hindi maihiwalay sa kanya yon. So sabihin na natin ang pangalan ay I, and to me is I also. But hindi itong real name. This is a only attributes name. Okay? So ibig bang sabihin magkatulad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Magkatulad? Hindi. Subukan natin sabihin ang ilog sa paraiso. Magkatulad ba ang ilog dito? Sa kanilang pangalan, ilog, river, and the paradise there's also river. Magkatulad ba sila? Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang ilog doon
Sa tabi ng ilog ay mga perlas at ginto, diamante. Ang ilog kailanman hindi mawawalan ng linamnam, lasa masarap. At malinaw na malinaw, kitang-kita mo hanggang sa ilalim ang ilog. Meron? Kamukha dito yan? Wala. Kaya napulot na ng mineral water, nagkaroon silang idea dyan, sabi ng mga scholar natin eh. Nagkaroon sila ng idea na babasa nila ang tubig sa paraiso eh. Kaya ginawa nila ang mineral water. Kaya mineral water, nakita yung maliwanag, malinis, nagkaroon sila ng idea. Okay? So hindi parehas. Baso natin. Kamukha ba yung baso doon? Ang ginto't pilak doon, hindi naman kamukha yung ginto't pilak dito. Bakit? Eh isang rubis doon, isang rubis, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may rubis doon na ang pambayad mo dito ay kulang pa. Lahat ng nilalaman ng mundong ito at mundong ito, bilhin mo yun, di mo mabibili. Oh, may pangalan yung rubis dito, may rubis tayo. Magkatulad ba sila? Hindi. Puno. May puno sa paraiso. Ang puno sa paraiso, ang bunga kailanman hindi mawawala. Meron bang punong dito na hindi nawawala? Yun, abang buhay yun. Hindi mawawala ang bunga niya. At ang kanyang dahon ay mga ginto. Meron bang punong mga gintong dahon dito? Wala. Di ba? Wala. Ang mga kasuotan, ang mga kama, ang mga alpombra, walang katulad yan. Apoy ng impyerno. Pangalan is nar. Pangalan dito is nar. Apoy-apoy. Magkamukha ba sila? Hindi. Eh kung mga jinn nga masusunog doon eh. Kaya mga jinn dito tatawa-tawa lang sila eh. Galing kami sa apoy na walang usok, paano kami tatalab doon? No! Pati sila masusunog doon. At ang apoy ng impyerno mula sa unang pinto hanggang ika-anim na pinto, mayroon doon sa 7 pinto, ang Allah knows best, Allah mahalang, mayroon daw balon doon 3. Kapag naglabas ng apoy yun, kahit na ang mga apoy ng impyerno sila mismo ay nagsasalita, napapasok sila. Ya Allah, enough, ya Allah. Meaning pati sila napapasok. Mayroon bang apoy na ganun dito? Sabi nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang apoy sa impyerno, 1% lang dito. Dagdagan mo pa ng 69%. Meaning lahat ng apoy dito, pag samahan mo, apoy ng araw, apoy ng lava, apoy ng bulkan, apoy ng acetylene, apoy ng kalang, apoy ng mga kahoy na ginagawa. Pagsamahin mo lahat ng apoy na yan dito, 1% lang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dagdagan mo pa yan ng 69%. So meaning, pangalan, nagkakatulad sila. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung mayroon siyang attributes name, like for example, mata, huwag mong sabihin na katulad natin ang mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mayroon siyang mukha, o mayroon siyang kamay, paa, katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad sa kanyang mga nilikha. Because sabi niya yan, kayo ay walang maitutulad sa akin, o ako ay walang katulad sa aking mga nilikha. Huwag nyo akong gawin, meaning na ibantay ako sa nilikha, maging katulad nyo ko. Kaya ang nangyari sa mga aklong kitab, ang Diyos itinulad nila sa tao. Pag binasa mo ang aklat nila, ang Diyos napapagod, ang Diyos nagsisisi. So iyon na ang resulta ng isang Diyos na kilala mong Diyos, tapos ipapantay mo sa nilikha, lilitaw na napapagod siya, lilitaw na nagsisisi siya, lilitaw na nagkakamali siya, lilitaw na hindi siya perfect, baka lilitaw pang mamatay siya. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi tayo naniniwalang may katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang magagandang katangian at magandang pangangalan. Pangalan ng subhanahu wa ta'ala. And then, wa huwa Sami'ul Basir. Okay? What is As-Sami'u? This is a names, reality. This is a real names of Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pwedeng umangkin nito. You cannot say, Ya As-Sami'u, Brother As-Sami', you cannot say that. Because this is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. You can say Abdus Sami'u. Alipin ng nakaririnig ng lahat ng bagay. But you cannot say As-Sami'u. Yeah, Brother As-Sami'u. You cannot say that. Because ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka As-Sami'u? Naririnig mo ba lahat ng linika? Kaya tinawag kang As-Sami'u. Ito'y itinatampal mo ang sarili mo kapag sinadya mong ginamit ang pangalan na yan, pinapantayan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Huwag natin gagawin. That's why mga pangalan Muslim, Abdul Rahman. Dahil pangalan niya Rahman, Abdul Rahim. Pangalan niya Abdul Aziz. Diba? Lahat ng pangalan sa mata binibigyan ng Abdul na maging alipin ka lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang As-Sami'u. The meaning of As-Sami'u is nakaririnig ng lahat ng bagay. That is the action. The name is As-Sami'u. What is the action? Naririnig niya ang lahat ng bagay. So, mayroon ba siyang pandinig na ginagamit? Mayroon. So, mayroon siyang attribute of essence, the kabariya na matatagpuan natin. Anong pandinig natin?
Tenga, meron din ang pandinig ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero huwag natin sabihin nakatulad ng atin. Meron din siya. Dahil naririnig niya, meron siyang pandinig. So, meron siyang pandinig, pero hindi natin katulad ang figura at ang ating limitado lang sa kanya, walang limit. Naririnig niya lahat ng kanyang mga linika. Either huni ng mga ibon, mga palakpak ng tao, mga lagakpak ng mga pakpak ng mga ibon, mga bulong, mga kalabog, mga alon, mga agos, walang hindi naririnig ang Allah subhanahu wa ta'ala. Even na kahit na anong konting ingay sa mundong ito, even na ang lakad ng mga langgam, naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga yabag sa kanilang paglalakad. Ngunit tayo, mayroon nga tayong pandinig, masyadong limitado lamang ang ating mga pandinig. That's why, hindi natin katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang pandinig. At gaya ng sabi natin, ang gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang action or doing, ayon sa kanyang gusto. Gagawin niya ang hindi niya gusto, gagawin niya ang gusto niya kapag mayroong dahilan at walang dahilan. Sabihin natin, siya ang nakaririnig ng lahat ng bagay. Pwede bang magkaroon ng dahilan na hindi kanya pakinggan? Meron. Kapag ikaw ay nananalangin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kanya patatawarin. Like for example, O Jesus, patawarin mo ako sa kasalanan mo. Pakikinggan ka ba ng Allah? Hindi. May dahilan. Kaya hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang lahat ng walang cause, lahat naririnig talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroon tayo sa aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala general. Kapag general, no cause. Naririnig niya lang. Specific, may dahilan. Dinidinig niya lamang yung gusto niyang dinigin. Yan ang sabi natin kapag gusto niyang gawin. Kapag ayaw niyang gawin, hindi niya gagawin. Meaning, naririnig ka man niya dahil tumatawag ka ng iba, hindi ka niya didinigin, hindi ka niya tutunugin. Walang tutugon sa'yo. Hindi ka tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroong dalawa ang action niya rito. In general, no cause, walang dahilan, naririnig niya lahat. But in specific, pag may dahilan, hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even ang Muslim, hindi niya pinakikinggan. Kapag siya humihingi ng tawad, kailan? Kapag mayroon siyang haram sa katawan niya. Hindi niya pinapatawad hanggang hindi niya tinatanggal ang haram sa kanyang katawan. At hindi niya dinidinig ang kanyang mga panalangin. Correct? Hindi niya dinidinig. Ang isang Muslim, kahit Muslim siya, kapag ayaw kang pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka niya pakikinggan. Bakit? May haram ka eh. Hindi ka niya tatanggapin sa ibada, hindi ka rin niya pakikinggan sa iyong mga panalangin. Even na humingi ka. Ano ang dalil? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may isang tao na naglalakbay siya sa kalagitnaan ng disyerto. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang damit ay gusot, at siya nakataas ng kamay na nalalangin sa Allah. Paano siya didinggin ng Allah? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pagkain niya haram, ang inumin niya haram, ang suot niya haram. Sino makikinig sa kanyang panalangin? That's why, in specific way, hindi ka tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung may haram ang iyong katawan. Kaya tayong mga Muslim, lalo na tayo nag-aaral, kung mayroon man sa ating kumakain ng haram o gumagamit ng haram dito, tigilan nyo na mga kapatid ko sa pananampalataya, sapagkat wala kayong mapapala sa panalangin at paghingi sa Allah. Lalo na sa ating mabuting gawa, wala tayong napapala kundi pagod, hirap lamang. At pagkatapos mamamatay kang may major sin, pagkatapos ay paparusahan ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, be good in our sense. Sabi nga, kung kayo ay may maliwanag na pag-iisip bilang tao, hindi nyo gagawin ang ikasasama ninyo sa katawan, lalo na sa kabilang buhay. So, meaning mga kapatid ko sa pananampalataya, naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Ano naman pakinabang nito? Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, naririnig niya ang lahat ng bagay, malaki ang benefits nito sa atin. Sa pag-aaral natin ng akida, pag pumasok ka na sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na magbabago ka. Tiyak yan. Kung didinggin mo ang aral na ito, titibay ka, matatakot ka sa Kanya. Bakit? Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na naririnig niya ang lahat ng bagay, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Magsasalita ka ba ng mga panlilibak? Alam mong naririnig ka niya? Alam mo eh. Pero kung hindi mo alam yan, mananalita kang ganyan. Gagawin mo lahat ng masama. Lahat ng salita ng masama. Pati panloloko, pandaraya, paninira, panlilibak. Gagawin mo lahat yan. Kahit na sinalam mo pang Muslim, pagtalikod niya, sisirain mo na yan. Bakit? Hindi mo alam eh.
Pero kung alam mo ang Allah subhanahu wa ta'ala naririnig ka niya, siya ang as-sami'u, lahat ng nilalang in general, no cause, no reason, naririnig niyang lahat. Magsasalita ka ba ng masama? Hindi. Dahil re-respatuin mo siya, alam mong naririnig ka niya, hindi ka magsasalitang ikagagalit niya. Magsasalita ka lang yung ikalulugod niya. That's why kapag kilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 99 names. Sufficient na ito. Ang sino mang makamemorize at maisabuhay, ligtas na siya, makakapasok na siya sa paraiso. Totoo naman yun eh. Dalawang pangalan pa lang babanggitin ko rito. Alakas ka na, tutuusin eh. Dalawang pangalan pa lang to. Isa pa lang to. Sa isang pangalan ng as-sami'u, magbabago ka na eh. Bakit? Dahil alam mo naririnig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi ka magsasalita ng ikapupot niya. Tama? At ganun din pag-aaralan mo ang recitation ng Quran. Tama? Dahil pag nagkakamali ka kasi ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hindi ka nag-aaral, pagka-aaralan mo siya ngayon. Maraming Muslim na hindi nag-aaral ng mga pagbabasa ng Quran, no? Pinagbabaliwala nila. Dahil hindi nila alam na ang Allah subhanahu wa ta'ala nakaririnig ng lahat ng bagay. Pag nag-recite na sila, wala na. Di ba sana kung no read, no write ka, tapos nagpupursigi kang makinig ng mga nakikinig ka para matuto ka, lawak par. Maganda yon. Nagpupursigi ka sa iyong sarili na matutong mag-recite. Even na walang nagtuturo sa iyo, even na no read, no write ka, hindi ka marunong bumasa, sumulat, pero nakinig ka ng mga recitation, kahit paano matuto ka, maituwid mo ang iyong mga recitation. Gusto mo kasi marinig ng Allah subhanahu wa ta'ala, correct ang iyong mga recitation. Ang hirap ngayon, marunong nang magbasa, marunong na sumulat, ayaw pa nilang mag-aral. Kaya pag narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang recitation, hindi na bubuot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang recitation nila. Bakit? Nag-iiba yung mga meaning ng kanilang mga recitation. Imbis na ang meaning sa Quran ganito, pag nirecite niya, iba ang meaning. Alam mo naman ang Arabic grammar o Arabic words, konting mali mo lang na pronunciation, iba na agad ang kanyang meaning. So meaning, kapag ikaw ay alam mong nakikinig ang Allah subhanahu wa ta'ala, pati ang sana mo, ginagalingan mo sa harapan niya. That's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ang sino mang hindi niya pinagaganda ang kanyang tinig sa kanyang pag-recite ng Quran, hindi siya kabilang sa atin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Hindi ka lugod-lugod sa Allah ang ginagawa mo eh. Iniiba mo lahat ang mga kahulugan ng iyong mga nire-recite. So, ibig sabihin, hindi ka lugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang niyang naririnig. So gagawin mo ngayon, magsasalita ka lamang ng mabuti dahil nakikinig siya, magre-recite ka ng mabuti, hindi mo gagawin ng masama, hindi ka magsasalitang pandaraya, panloloko, mga jokes na walang katotohanan para ikaw ay masumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng yan, hindi mo gagawin. Even na ang panalitang masakit sa iyong magulang, even na ang panalitang masakit sa iyong mga anak, kayong lahat ay nag-umiiwas na gumawa ng masakit na pananalita na hindi ka lugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto niya lamang, dahil nakikinig siya at naririnig niya talaga ang kanyang linika, gusto mo lamang magsalita ng mga kalugod-lugod sa kanya. Kaysa sa ikaw ay manlibak, kaysa ikaw ay manira, magkwentong walawenta, mas minabuti mo ay kunin yung Quran at magbasa ka ng Quran sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam mong naririnig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is one name of Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ang kanyang, mayroon ba siyang kabariya like sa ating bahagi ng katawan? Attributes essence of kabariya? Meron. Ano yung nakaririnig? Mayroon din siyang pandinig. Kung may tenga tayo, meron ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin alam kung ano ang klaseng pandinig na sa kanya. At ang ating pandinig na tenga ay may limitasyon, samantalang ang kanyang pandinig na hindi natin alam kung anong larawan yan, siya lang nakakalam at walang limit. Lahat in general, no reason, naririnig niya ang kanyang lahat ng mga nilikha. Yan ang mga benefits na malalaki sa pagdating sa pangalan katangian ng subhanahu wa ta'ala. That's why kapag memoryado mo ito, As-Sami'u, naririnig niyang lahat ng bagay. So, iiwasan mo ngayon ang magsalita ng lahat ng ikapupot ng Allah. Hindi ka makalaligtas. Ano mang usalin mo, hindi ka makaliligtas sa Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng yan ay makikita natin sa lahat ng ginawa natin sa mundo ito, mabuti man masama na ating inusal, nakatago man nakalantad, in private or public, sa araw ng paghukom. Ipakikita lahat yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na kasing liit lang ng atomo, makikita natin ang ating mga ginawa, mabuti man masama. Ano mang sinabi natin, makikita mo yan. Kung marami kang nilibak na tao, kawawa kang Muslim. Dahil bawat nilibak mo at pagkatapos nilibak rin noon, kinalat niya, bawat kinakalat mayroon ka. Ikaw ang punot dulo, ikaw ang malaking pagduro saan dyan. Kaya dahil dito, alam mo Allah subhanahu wa ta'ala na naririnig niya, hindi mo gagawin yan. Never kang magsasalita. At kapag nakapagsalita ka ng mali, dahil tao lamang, humihingi tayo agad ng tawad siya. Dahil nakakahiya, nakikinig siya tapos sinabi mo ang isang mali na ipapot niya,
nahiya tayo bigla at maghihingi tayo ng tawad sa Subhanahu. And then he said the last, Al-Basir. Al-Basir, from the fa'ilun, basirun. Kanina, sami'un, as-sami'u. Kung kanina, naririnig niya ang lahat ng bagay, ganyan naman, nakikita niya ang lahat ng bagay. Hindi lang yung nakikita. In the pattern of fa'ilun, basirun, sami'un, lahat. Generally, walang limit. Yan ang kaulugan niyan. Kung al-basiru siya ay nakamamasid ng lahat ng kanyang nilikha. Nakikita niya ang lahat ng kanyang mga nilikha. Mayroon bang itong attribute essence of kabariya? Nakikita niya ang lahat. Mayroon ba? Ano? Mata. Mayroong mata ngayon ang Allah Subhanahu wa ta'ala na katulad ng ating bahagi ng katawan o mukha o ulo, mayroon tayong mata. That is the attribute essence of kabariya. Dahil siya ang al-basir, that is the name. Really, walang pwedeng gumamit. But in I, pwede natin gamitin ng I. Hindi naman to ang tunay na pangalan. This is a only attributes name mula sa al-basiru. Kung namasid niya ang lahat, of course, meron siyang mata. At ang action ng kanyang mga mata, lahat ng linika, nakikita niya. Walang hindi gumagapa, walang gumagapang sa kalupaan na hindi niya nakikita. Walang lumilipad sa kalawakan na hindi niya nakikita. Hangin na hindi nakikita na naniwala tayong dumadampi sa balat natin, nakikita niya. Mga atomo, mga gym, nakikita niya ang mga bagay na hindi natin nakikita. Kahit na ang mga gumagapang sa ilalim ng lupa, bilang niya kung ilan sila dahil nakikita niya sila. Alam niya kung paanong posisyon nila, paano sila nakahimlay. Ang mga isda na lumalangoy, bilang niya nakikita niya. At alam niya kung nasaan sila, kung paano sila nakahamlay, paano minatutulog o hindi, siya lang ang nakakaalam niya. Meaning, nakikita niya ang lahat ng bagay. Itong ginagawa natin ay tiyak na wala tayong duda dahil siya ang al-basiru, nakikita niya yan. At alam niya kung sino sa atin ang totoong nakikinig, ang gustong matuto, at nahihiya lamang kung bakit nandito o mga taong hindi sila talaga, ano bang ibig sabihin nito? Hindi sila totoo o sinsiridad sa paghahanap ng kaalaman. Nandito lang tayo para nahiya. Alam niya lahat yan! Ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay walang hanggan ng kanyang kaalaman. Naririnig niya lahat, pati kalabog ng iyong dibdib o salita ng puso kung totoo ka o hindi. At nakikita niya ang ating mga ginagawang ito. Kaya kung may layunin tayo sa kanya, nagpupursige tayo, alam niya at nakikita niya ito. Tiyak na sasabihin natin sa sarili natin, hindi ako kawalan. Tiyak nakikita ako ng aking Panginoon. Ano mang ginagawa ko, alhamdulillah, magiging maligaya ko. Alam kong nakatingin siya. Kaya gagawin ko lamang ang ikalulugod niya. Hindi ako gagawa sa abot ng aking makakaya dahil alam kong nakatingin siya. Hindi ako iinom ng alak, hindi ako manlilibak, hindi ako magdodroga, hindi ako magtutulak, hindi ako maninigarilyo, hindi ako lalaban ng magulang ko, magiging mabait ako sa magulang ko, hindi ako manlolokong kapatid ng Muslim, hindi ako mandadaya, hindi ako mandedenggoy, hindi ako manloloko, hindi ako magmamataas. Lahat ng mabuti gusto mong gawin dahil alam mong nakatingin sa iyo ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil kung alam mo ngayong nakatingin ng Allah Subhanahu wa ta'ala at gagawa ka ng masama, alam mong nakatingin siya, hindi ka ba nahihiya? Gagawin mo yung mali? Ito ay kawalang respeto ang tawag doon. Meaning, hindi mo nire-respeto mismo ang Panginoong Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam mong nakatingin siya, hindi ka nagsasala. Nakatingin siyang alam mo. Ito'y tandisang kawalang respeto. Alam mong nakatingin siya, nililibak mo si kapatid mo, hindi ka nahihiya. Kawalang respeto yan dahil galit sa iyo ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam mong nakatingin siya, pero ginagawa mo ang mali. Hindi ba ito ay kasuklam-suklam at kawalang respeto sa Kanya na ngayong alam mo na siyang palaging nakamasid, nakatingin ay gagawin mo yung ayaw niya? Kaya ang Muslim na kapag nakalimot ka sa Allah Subhanahu wa ta'ala, magagawa mo na ang mali. Pero kung palaging nasa isip at puso mo ang mga pangalan ng Allah, ang nakaririnig ng lahat, ang nakamamasid ng lahat, tiyak, tutuwid ka. Ikaw na Muslim, tiyak na tiyak, magiging mabuti kang Muslim. Iiwasan mo ang ayaw ng Allah Subhanahu wa ta'ala.
In this situation, ang action ng Allah subhanahu wa ta'ala mayroon na namang general and specific. Why? Sapagkat mayroon sa araw ng paghukom na hindi titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a specific. May cause. May cause. Kung bakit hindi niya titignan, may dahilan ba? May dahilan dahil ikaw ay pasuway sa kanya. Example. Marami yan sa mga hadith na hindi niya padadalisay na titignan. So meaning, may dahilan. Pero kung walang dahilan, no reason, no cause, nakikita niya lahat ang kanyang linika. But it is specific kapag may dahilan, hindi ka titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, hindi kanya huhukuman. Dahil dito si Fulano, ikaw pala, tapon niya, hindi kita titignan. See? Tapon niyo to, hindi ko titignan. Because there is a reason, this is a cause, ang specific ay i-apply sa'yo. Hindi ka titignan. Alam naman natin na hadith, nakalagay yan. Hindi ka padadalisayin, hindi ka niya titignan. Allah knows best kung anong paraan, hindi naman kapareho natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So from now on, mga brother, lagi natin ilagay sa isip at puso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, naririnig niya ang lahat. Okay? At mayroong specific, ano yun? Pwede siyang hindi niya tayo tingin. Kaya huwag kayong kakain o iinom ng haram. Para tingin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating panahon. That's specific. Kapag wala tayong ginagawa, generally walang dahilan, didinggin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, palagi natin isipin nakatingin sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit saan ka pumunta, isipin mo palaging nakatingin sa iyo ang Panginoon mong Allah subhanahu wa ta'ala. Para nung nagkamali ba tayo, pasundan natin mabuti ang pagkakamali. At baka hingigan tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag nakalimutan natin, na gumawa tayo ng maraming atraso, nakalimutan natin nakatingin, naririnig niya, wala na. Hindi na tayo matatakot gumawang mali, hindi man tayo makapagtawba, hindi man tayo makapaggawa ng mabuting marami. Pero kung ikaw ay palaging nababatid mo nakatingin siya, naririnig niya, gagawin mo lang lahat ng mabuti. Sa antok ka na, nagre-recite ka pa. Dahil alam mong naririnig ka niya, nagre-recite ka pa rin kahit na inaantok ka na. Dahil gusto mo ang Allah subhanahu wa ta'ala malungkot sa iyo at alam mong naririnig ka niya at alam mong nakikita ka niya, ginagawa mo ang lahat ng mabuti. So sa araw ng paghukom, tayo rin ang makikinabang ito. Okay? So inshallah, itutuloy natin sa susunod ang ating Aqidah Wasatiyah. I think inshallah, Wednesday natin itutuloy ito. Inshallah. Wa kadang alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah